Sabi mo nga, hindi mo kami tinuring na magulang mo, kaya hindi na mangyayari yun. Para sa iyo pala, content lang. Ang sakit nun. So yun po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po, in this video ang pag-uusapan po natin is tungkol nga po dito sa nabanggit ni Tekram habang inaayos nga po nila yung mga damit ni Dave. Nabanggit daw pala nasabi daw pala ni Dave na hindi niya itinuturing na magulang sila Tekram at si Nanay Jack at for the content lang daw pala ang lahat. Talagang sobrang sakit nun para kay Tekram kasi imagine guys, 5 years niyang inalagaan, itinuring na anak, itinuring na panganay, pero ang isa pala or yung bata pala is hindi sila itinuring na magulang. So grabe, nakakalungkot po yun, napakasakit po nun para kay Tekram. Sa mga ka-Tekram po pala, kunin ko na itong pagkakataon na to. Sa lahat po ng mga ka-Tekram family sponsors, sa lahat po na especially nagmahal kay Kuya, mga nagpadala po ng mga pagmamahal na to, maraming salamat po. Ngayon lang po tayo nakapagsalita kasi nung unang araw nga na napanood ko si Kuya na ganun siya magsalita, masyado tayong nasaktan po sa mga sinabi po niya, kaya pero alam mo Kuya, alam mo paano kita gustong maging isa kang modelo ng mga kabataan, kaya inaayos natin yung mga mali. Ngayon, kung minamasama mo pala yung pagdidisiplina ni tatay, sana nagsabi ka nun pa. Kasi ang ano ko sa'yo, turing na anak eh. Kaya yung pagdidisiplina ko, alam mo yun. Yan, sa mga ka-Tekram natin dyan, nanay at tatay, alam ko naiintindihan po yung ano ko. Pero ginawa ko lang yung sa tingin ko na tama. Niningin ko yung gabay ng ating Diyos para magabayan kayo o madisiplina kayo ng maayos. Kung nasama mo yung mga pagdidisiplina ko at nasaktan kita o sa'yo, hindi mo ako tinuring palang hindi mo ako tinuring na ama o hindi mo kami tinuring na magulang ni Nanay Jack mo, doon sa pagpalo ko sa'yo, sa pagdidisiplina ko sa'yo, humihingi ako ng tawad sa'yo. Imagine guys, si Tekram pa yung humihingi ng tawad sa isang bagay na hindi naman sana isang kasalanan. Kasi nga po, bilang magulang, ay normal lang po yung napapagalitan, nadidisiplina ang isang bata or isang anak. Pero dahil nga po, yun pala, nalaman nila Tekram na hindi pala magulang ang turing sa kanila ni Dave. Kaya humihingi siya ng tawad kasi napapalo niya ito na or napapagalitan, nadidisiplina niya ang isang bata na hindi naman pala ama or ina ang turing sa kanilang mag-asawa. So napakasakit po nun guys, no? 5 years silang nagkasama, 5 years na 5 years pala nagplastikan or 5 years pala silang pinaplastic ng bata. Grabe po yun, napakasakit po nun para kay Tekram kasi talagang ibinuhos niya lahat ng pagmamahal dun kay Davey. At pansin naman po natin yun sa mga vlogs nila at na ano na nga parang parang out of place na nga po si Luis dahil nga po andyan si Dave na talagang kitang-kita yung napaborito nila na talagang minamahal nila, especially ni Tekram. Pero yun nga, ang kapalit nito is ganito lahat ngayon, yung hindi para sila itinuring na magulang. Kung nagdulot pala yun ng mahabang panahon na pagdudusa mo dito. Pero sana nagsabi ka sa ganung pagdidisiplina. O sana nun pa. O kasi ito pagmamahal po ng mga kababayan natin. Kaya nung inano ko nga ito, nung linalagay ko sa box, sa sama ng loob ko, hindi ko na natupi. O nga po, pansin po natin yun yung nililigpit ni Tekram yung mga damit. Talagang hindi niya tinutupi ito. Unlike nung pinakauna talaga, nagtupi siya or nagligpit siya ng mga ilan sa mga damit, ay tinutupi niya. Pero nung time na nalaman na nga po niya or napanood niya yung live nila Dave, at may mga nasabi si Dave na nakasakit sa puso ni Tekram, is talagang wala nang tupi-tupi palagay na diretso sa box. Kasi masakit talaga sa kalooban niya yung mga nangyari. Sabi ko kanina, kay Kuya August, patawag kay Ate May pa.
ayusin natin yung pagmamahal ng mga kababayan natin. Yan, sa mga Telegram po natin, maraming salamat po ulit ha. Especially sa mga nagpadala po na to. Yung mga nagpagod, yung iba sinasabi, inuulit ko, dugot pawis daw po nila to. Yun po yung lagi kong sinasabi na dugot pawis nga po ang ginamit ng mga sponsors para lamang talaga maibigay ang mga gamit na ito kay Dave. Kaya sa mga nagsasabi po na dapat itapon, sunugin, or ano pang gawin na negative sa mga damit, is wag naman pong ganun kasi wala naman pong kasalanan yung mga damit or yung mga gamit na yan sa kung ano man ang kasalanan ni Dave kila Tekram. Kumbaga wag natin idama yung mga gamit na yan kasi nananahimik lang naman yung mga gamit na yan eh. Kaya wag po natin sabihin na sunugin or itapon. Kasi inuulit ko nga, dugot pawis po ng mga sponsors ang puhunan dyan para lamang talaga maipaabot kay Dave. Kung may kasalanan na si Dave is sa kanyang kasalanan na niya iyon, pero wag mo natin isali yung mga damit or gamit nila ni Dave. Kaya maraming salamat po. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Ito po ay aking iingatan hanggang hindi pa nakukuha ni Kuya. Ang gusto lang namin ay humarap po sa amin si Kuya para magkaroon po ng kalinawan lahat ng katanungan po natin. Malaking question lang, Kuya, huwag kang mabuhay sa kasinungalingan. Kasi pagka nabuhay ka dyan, tumagal pa yung ganyan. Alam mo kung saan tayo pupunta. Talagang ikapapahamak niya kung talagang mabubuhay siya sa kasinungalingan. At dapat makipag-usap na talaga siya kila Tekram. Wala namang ibang gusto sila Tekram eh. Ayaw na naman din nilang bumalik pa si Dave sa kanila. Ang sa kanila lang is mag-usap-usap sila para magkaroon ng magandang closure. Yung maklarify, ma-verify lahat ng mga bagay-bagay na nangyari. Kanino ka mananagot? Hindi ka man managot sa akin. Hindi man managot si Tito Francis sa akin. At pinapasadyos ko na lang yun. Pero kayang-kaya kong gawin yun. Pero bilang pagsunod sa ating Diyos na gusto niya magmahal lang, kababaan lang ng loob. Mas nangingibabaw kasi kay Tekram yung kababaan ng loob, yung kabutihan ng puso. Kahit na kaya niyang panagutin si Tito Francis sa mga nangyari, pero hindi niya ginawa or ginagawa dahil nga po sa kababaan ng loob ni Tekram. Kung magpapakita man si Kuya, kasi hanggat maaari sana ayaw kong lagyan ng deadline yung na dapat itong hanggang katapusan ng August dapat magpakita ka na sa amin. Pero sana hanggat maaga, Kuya, bigyan naman ng oras. Kumarap ka sa amin. Sana. Kasi sabi mo nga, hindi mo kami tinuring na magulang mo, kaya hindi na mangyayari yun. Para sa iyo pala, content lang. So, hindi na mangyayari pa na makakabalik si Dave sa Manalastas family. I believe yun po yung ibig sabihin ni Tekram. So, gusto lamang nila is makipag-usap si Dave sa kanila para maklaro ang mga bagay-bagay. Pero in terms of pabalikin at gawin ulit anak, ay hindi na daw po mangyayari yun. Kasi nga, 5 years nga po, hindi sila itinuring pala na mga magulang ni Dave. Ang sakit nun. Parang sobrang sakit lang ng sinabi mo. Imagine, 5 years. Kumari yung isang taon, isipin mo na lang yung 5 years, isang taon nakatutok yung camera sa'yo. Yung 4 years, paano kita inalagaan? Hindi lang ako. Kami na. Paano ka namin minahal? Paano ka namin binispeto, minahal, tinrata dito? Alam mo yun. Kaya, mas magkakaroon ng linaw to pag umarap ka sa amin. Okay? Kasi, gaya ng nangyari, yun nga. Parang nalungkot lang din ako dahil yung parang medyo bumabalik na yung yung mga inaayos ko. Yung nalulungkot yung puso ko, parang yung batang inaayos ko, wala na. Nawala na talaga. Kumbaga, yung lahat ng mga ginawa ni Tekram para mapabuti si Dave is nabaliwala lahat kasi parang parang hindi naman na-apply yun at bumabalik nga po sa dati kung ano man po yung ugali na ipinapakita ni Dave ngayon. Patuloy pa rin kitang ipagpipray ko yun.
Basta ano lang, kung gusto mo ng kapayapaan sa puso mo, kuya, kung gusto mo talagang tunay na kapayapaan, sinasabi ko naman sa iyo eh. Ang tunay na kapayapaan ay yung ating Diyos, yung kasama siya. Yes, ang tunay na kapayapaan is nasa ating Diyos, nasa ating puso. So dapat ayusin to ni Dave, maging maayos ang lahat para maging magaan ang kalooban ng lahat. Ayan. So God bless po sa ating lahat at bye for na po.